Baon po ngayon sa kahihiyan ang mga Duterte. Panoorin po natin ang videong ito. House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya accuses Budget Secretary Benjamin Jokno of trying to bribe lawmakers with 40 billion pesos in government savings to allow a 75 billion insertion in the proposed public works budget for 2019. So, imagine mga pre, dito pa lang itong pakinggan nyo Itong si Jokno ay magbabayad po ng 40 billion pesos sa mga mambabatas para po i-allowed po or payagan yung 75 billion pesos na insertions. So, manunuhol po. Susuhulan yung mga mambabatas. Ito pa. Savings to allow a 75 billion insertion in the proposed public works budget for 2019. Kaya noon pa lang, noon pa lang po, noon pa lang, panahon ni Digong, grabe na yung nakawan dyan sa DPWH na yan. Andaya says Jokno supposedly wanted to use the 40 billion pesos as hush money. The House did not accept the alleged bribe. Andaya says Speaker Gloria Macapagal Arroyo warned him against doing so. Jokno calls Andaya's accusation absolutely false. Andaya earlier accused Jokno of corruption. He previously linked Jokno to Arimar Construction, a firm allegedly using dummy contractors to corner big-ticket government projects in Sorsogon. Jokno's in-laws are among the executives of Arimar Construction. So ayan mga pre, itong si Jokno, natural, hindi ka naman talaga aamin na yun yung plano mo, yun yung gusto mong gawin. Na hindi ka naman talaga aamin na ikaw ay manunuhol ng mga mambabatas. Diba? Itong si Jokno po, malapit po ito kay Digong. Tropa ito ni Digong. Kaya imposible po na itong si Digong walang alam sa plano na yan. Diba? Si Digong po yung puppet master siya naman po ay puppet, di ba? So, yun po. Panahon pa lang ni Digong, Rodrigo Rua Duterte, grabe na po yung nakawan dyan sa DPWH. Mabuti na lang po talaga ngayon, pinapaimbestigahan po talaga ng ating Pangulo. Di ba? Yung flood control na yan. Di ba? So, yung mga magnanakaw na tahimik, na nagnanakaw noon, nabulabog po ngayon kaya nagkagulo-gulo. Kaya sinasabi nila magulo daw sa panahon ni PBBM. Bakit po? Binulabog yung mga magnanakaw. Diba? Dito pa lang po wala na. Pahiya na po ang mga Duterte dito. Imagine, pera ng taong bayan. Diba? Siyempre, gusto mong, okay sana kung gusto mong pagandahin yung Pilipinas. Kasi para naman yan sa flood control yung iba dyan, di ba? Okay sana kung doon may apply. Na-demonyo yung utak. Anong ginawa? Babayaran yung mga mambabatas para lang maaprubahan yung 75 billion pesos. Saan mapupunta yung 35 billion? Malamang sa bulsa. Ang galing talaga. Ang kakapal naman pagmumukha ng mga hinayupak na to. Okay. One more. Pakinggan po natin. Isa-isahin po natin. House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya accuses Budget Secretary Benjamin Jokno of trying to bribe lawmakers with 40 billion pesos. 40 billion pesos. To allow a 75 billion insertion in the proposal. Sa panahon ni Digong, may mga insertions din po yan. Kaya nga lang, itong mga insertions na to, hindi na po na-apply sa mga proyekto. Yung iba nga, ghost na Ang ginagawa nila, binubulsa ng mga hinayupak. Mabuti na lang po yung mga mambabatas talaga, hindi pumayag na sila ay mabayaran. Diba? The public works budget for 2019. Andaya says Jokno supposedly wanted to use the 40 billion pesos as hush money. The House did not accept the alleged bribe. Andaya says Speaker Gloria Macapagal Arroyo warned him against doing so. Jokno calls Andaya's accusation mukha pa lang nito. Wala na. Sinungaling na. Di-deny mo talaga yan. Wala namang aminin mo. Kaya nakatutok yung maraming camera, di-deny mo talaga yan. Automatic yan. Auto-deny yan. Diba? Absolutely false. Andaya earlier accused Jokno of corruption.
He previously linked Jokno to Arimar Construction, a firm allegedly using dummy contractors to corner big-ticket government projects in Sorsogon. Jokno's in-laws are among the executives of So, buti na lang po talaga mga pre, ano? Post lang House natin. Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Ayan, buti na lang po talaga, nung panahon ni Digong, may mga kahit pa paano, nagbubunyag ng korupsyon. Kaya nga lang, hindi po siya pinapakinggan ng taong bayan sa panahon ni Digong. Bakit? Na-brainwash po kasi ang mga Pilipino sa panahon ni Digong. 'Di ba? Ang pinapaniwalaan si Digong kasi ang ginagawa pag na may interview sa kanya, puro nagjo-joke, dirty jokes yung ginagawa, rape jokes yung kanyang lumalabas sa bunganga. Andun yung mga tao, tuwan-tuwa naman. 'Di ba? Hindi nila naisip na sila ay may mga anak din, may pamilya, may mga babaeng anak, tapos matutuwa pa sila sa mga rape jokes na yan. At ito po, no? Ito po yung patunay, mga pre, na sa panahon ni Digong, grabe po yung nakawan sa gobyerno. 'Di ba? Puppet master po si Digong. Siya yung si joke na yung puppet. 'Di ba? Oh. Imposible pong walang alam si Digong dyan Alam niyo yung mga magnanakaw sa panahon ni Digong, nagkakasundo. Yan sila Jokno, Digong, Diskaya, yung mga hayop na yan. Oh, di ba? Kaya po mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Yan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong reaksyon mga pre. Ayan. At eto po, isunod po natin ito. Oh, kita nyo to? Basahin po natin to. Sara is a real threat to the nation. Which is dito po. Ito pa lang. Sara is the real threat to the nation. Marami pong ibig sabihin yan mga pre. Diba? Totoo naman po talaga na threat si Sara Duterte sa ating bansa. Bakit? Imagine kung yan maging presidente, kumusta kaya yung Pilipinas? Mahirap po na tayo magkakaroon ng presidente na hindi marunong mag-English, bobo. Paano ka makikipag-usap sa ibang bansa? Oh, kung bobo ka sa English. Oh, walang utak. 'Di ba? Walang pagmamahal sa mga Pilipino. Tingnan mo. May binisita siya. Sa Visayas siya tayo, may binisita siya. Yung ginawa lang niya, ang binigay niya trapal. Oh, partida. Butas pa yung trapal. Yung project ni ngayon may alam na akong project ni Sara Duterte. Trapal. Butas. Butas pa yan, ha? Oh. Ang ginagawa doon, picture-picture lang. Na kunyari, bumisita. Tangina. Threat po ito si Sara Duterte sa ating bansa. Pangalawa, magbabanta-banta ka, parang, alam mo, parang inutil. Tapos, banta-banta mo, hindi mo kayang panindigan, sasabihin mo, wala naman akong sinabi. Diba? Kapag kayo nagbanta, panindigan nyo na. Diba? Threat si Sara sa ating bansa. Bakit? Walang pagmamahal sa mga Pilipino. Magnanakaw. Oh, kumusta yung Pilipinas kung ang presidente magnanakaw? Oh. 'Di ba? Davao nga, hindi nga makasikaso yung Davao eh. Pilipinas pa kaya? Oh, yung binisita niya. Binigyan niya ng trapa lang. Paano pag ito naging presidente? Pag may baha, trapa lang ipapamigay, ganon. Mabuti pa si PBBM, may pabahay. Kumpara dito sa magnanakaw na to, pag nakikita ko yung mukha ni Sara Duterte talaga, nahiblad ako eh. Nahiblad ako pag nakikita ko yung pagmumukha nitong kawatan na to. Sa totoo lang, mga pre. Diba? Threat si Sara sa bansa kasi lalo tayong lulubog. Walang matinong pag-iisip to eh. Diba? Kasi tayo, kung imagine concern ka sa Pilipinas, tas si Sara Duterte ang presidente, anong may imagine nyo? Katamaran. Threat si Sara Duterte sa bansa kasi anong pake niya sa mga Pilipino? Huyo ka. Importante lang sa kanya, makaupo bilang presidente para mag-travel around the world. Magpasarap. Gusto lang niya maging presidente para hawak niya yung kapangyarihan. Para siya yung siga-siga. Yun lang. Hindi okay sana kung magpipresidente ka kung
trabaho talaga yung nasa isip mo, lakwat sa yung ginagawa mo. Vice President ka pa lang eh. Di ba? Lakwat sa na yung ginagawa mong hayop ka. Nakakahiya talaga. Nakakahiya. Oh, sa mga nagpa-picture kay Sara Duterte na proud, uy, mag-isip kayo. Nagpa-picture kayo sa tanga. Ay, nako. Kayo mga pre, ano po yung inyong reaction dito, opinion, i-comment nyo lang po yan para mabasa po natin. Ayan. At ito po, idugtong po natin, ito mga pre, kita nyo to? Oh, House Prosecution Panel expands witness list to 57 for Sara trial. So, ang mga witnesses po ay umabot na po sa 57 mga pre. So, yari talaga ito si Sara Duterte. Durog talaga to mga pre. Kasi, syempre, yung mga nalalaman ng 57 katao na yan, ano lahat yan. Sasabihin lahat. With evidence pa yan. Diba? O, hindi natin alam kung sino-sino itong mga to. Basta 57 po lahat. O. So, ito si Sara Duterte. Nakikita ko na po. O. May impeach po ito. May impeach po ito. Sigurado. Kasi ang magsasalita po dito, ebidensya. Ang magtuturo po dito, ebidensya. Diba? Para sa akin po, gusto kong ma-impeach yung mga taong walang ambag sa bayan, walang ambag sa bansa. Gusto ko maglaho na kayo, wag na kayo tumakbo, para hindi na makatakbo. Ganun. Ma-impeach na dapat yan. Ha? Anong silbi mo? Tatakbo ka nga. Sa halimbawa, mayor, or di kaya vice mayor, vice president, or di kaya president. Pag nanalo ka naman, wala kang ginagawa. Tamad ka, hayop ka talaga. O, edi mas maganda na. Mas maganda na ikaw ay maglaho na. O, wag ka nang magtakbo-takbo. O, pwede ka magpresidente, presidente ng mga baliw. O, yun. Doon ka nababagay, Inday Saya Duterte, Sara. Ayun ako, pag si Sara Duterte yung topic ko, alam mo, nanggigigil ako. Ayoko makakakita ng tamad talaga. Tamad si Sara Duterte, tangina mapapamura ka na lang. Kaya kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, paki-comment nyo lang po para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. At huwag po natin kalimutang i-share ang video ito. Ayan. Siyempre, may TikTok po tayo dyan. May kompleto po yan. Okay? May Facebook page po tayo dyan. Ayan. Follow nyo na po yung ating mga social media accounts. Ayan. So, abangan nyo mamaya dito sa channel ko na to. Hindi po ako magla-live po si sponsor mamaya dito sa channel ko. So, abangan nyo po yung live ni sponsor. Maya-maya kaunti mga pre. Abangan nyo po. Ayan. So, yan, hanggang dito lang muna yung ating video mga pre. Ako magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo. Ayan.